Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating pong segment dito sa ating Veritas YouTube channel, Veritas Meta at Facebook page. Ito po, itong ating bagong segment dito. Ano ang totoo dito? ATD. Yan. Ano ba ang totoo dito sa kumalat na balita na di umano'y nira sa hospital si Ombudsman Buying? Kanina kumalat yan, pero ngayon dininay na ng kanyang kampo. Ano bang totoo dito? Yan, pag-usapan natin yan. Ha? Pangalawa, itong DDS vlogger, no? Dati may post dito si OG Diaz. Hindi niya pinangalanan. Ngayon, yung post ng DDS vlogger na ito, siya na rin ang umamin kung sino yung tinutukoy ng ni OG Diaz doon eh. Ano bang totoo dito? Yan, pag-usapan natin din yan. Ha? At ito namang kontrobersya na naman ni DOT Secretary Cristina Frasco. Dati na itong may kontrobersya nun, ngayon mayroon na naman. Ano bang totoo dito sa kontrobersya na to? Pag-usapan po natin yan. Okay? O ito mga kabunyog, mga kababayan, sa mga nanonood po ngayon, itong araw na ito, kumalat yung mga balita na nirush daw sa hospital. Sa ICU pa naman. Itong si Ombudsman Buying Rimulya. Ayon yan sa mga kumalat na balita. Marami. Hindi lang isa. Halos mga DDS ang nagkalat nito. Ang sinasabi nila, o ayan, nirush daw sa hospital si Ombudsman Buying. In-ICU daw ito. Tuwang-tuwa, parang tuwang-tuwa yung mga DDS. Marami sa kanila ang mga post. Ayan, ano na yata yan? Susunod na kay yumaong Congressman Akop. At mayroon pang mga nagpo-post. Oh, ito pa yata yung isa na naman sa susunod sa wish ni Cara David. Ganun ka bastos, ganun ka garapal. Ang mga post tungkol kay Ombudsman Buying kanina. Talagang itong mga DDS, parang wala na silang paggalang sa tao pagdating sa usapin ng parang gusto na nilang mamatay ang mga mga pinag-iinitan nila sa politika. Dapat sana kahit naman pinag-iinitan sa politika, hindi ka naman maghahangad ng masama. Lalo na't kamatayan. Lalo na't kamatayan. Anyway, mayroon ng pahayag ang kampo ni Ombudsman Buying. Yan po ang totoo ngayon diyan. Ang totoo ngayon diyan, lumitaw na yung naglabas na ng state ng maikling sagot si DILG Secretary John Vic Rimulya, kapatid yan ni Ombudsman Buying. Sabi niya, Ombudsman Buying is not hospitalized. He was playing golf this morning. We are having breakfast tomorrow. Yan po yung sinabi ni SILG Junvic Rimulya. Kaya ano po yan yan po ang ibig sabihin niyan, pinabulaanan na ng mismong kapatid niya. Hindi daw nila sa hospital. Naglaro pa nga daw ng golf ngayong umaga. Bukas may schedule daw silang magbe-breakfast sila. Pati si Assistant Ombudsman Miko Clavano, ito yung laging nagsasalita para sa Office of the Ombudsman. Sabi niya, fake news yung report that Ombudsman Boying Rimulya was rushed to the hospital. He had hearty sinigang this morning for breakfast. O yan po. So medyo sabi natin kanina nung nag-live tayo nito, sabi natin, dapat pabulaanan kaagad ito ng kampo ni Ombudsman Buying. Pero bakit kasi hindi si Ombudsman Buying Dati naman lagi siyang nagsasalita, di ba? Di ba? Lagi pag may issue, siya mismo hinaharap niya 'yan. Ngayon parang si Ombudsman Buying masyadong matipid na. Ano ba 'yan? Ano bang nangyayari kay Ombudsman Buying? Parang parang si DPWH Secretary Vince Dizon. Parang nagkontrol, nagpreno sa kanilang pagiging dati sila lagi yung nagsasalita. Anyway, ang importante dito, so malinaw na ngayon, hindi totoo yung mga bali-balita na
na hospital si Ombudsman Buying. Kaya yung mga kinakalat ng mga DDS na tuwang-tuwa sila na na-hospital si Ombudsman Buying, o ito na, hindi po totoo. Hmm? Yan po yung ano. Pero ang sama ng ganun, ano? Ang sama ng ganun na ginagawa nitong mga DDS. Ah, ah, nung mamatay si Congressman Akop, grabe, binastos nila. Oh, binastos nila si Barsaga, si Lorraine Badoy, grabe yung kanilang mga video. Parang ano, sabi nila, karma na yan sa'yo. Ano? Yan, ano na, parusan, parang parusan na sa'yo yan ng Diyos. O madadala mo ba ang mga ninakaw mo galing sa flood control? Ganun, ganun yung ano nila. Hmm? Ganun ka bastos ang kanilang mga ano. Ngayon, si Ombudsman Buying, pinapalabas nila na hospital. Kahit hindi naman, kinalat nila yung chismis at sabay, may mga side comments na tama, ano yan, susunod ka na kay ako. Grabe. Tapos, ikaw na yata yung susunod doon sa wish ni David, Cara David. Grabe. Kaya nga kanina, nag-live ako tungkol dyan. Sabi ko, itigil nyo naman yan. Hindi naman tama yung ganyan. Ha? Alam nyo tayo, kahit naman nung binabalita nga si Duterte na ano daw, ang sama na ng pakiramdam, ano na daw, payat na, hirap ano na daw, parang malapit nang mamatay. Sabi natin, hindi naman natin hinahangad yung kamatayan ng tao. Hindi naman maganda yung ganun. Kaya nga hindi natin sinakayan yung ganung mga issue. Pero itong mga DDS talagang ano, ibang klase. Ibang klase na ang values ng mga DDS na ito. Grabe. Ah, ang pangit na, ang pangit na. Hmm? Ano ito sa bagay, hindi naman nakapagtataka na yan eh. Pero ang masama dito, naghahangad na sila sa mga tao na mamatay. Ganun yung ano nila eh. Ganun ang lumalabas. Actually, si Benny Abante nga, nung nagsalita doon sa burol ng yumaong congressman na ako, sabi niya kahit daw siya, talagang inaano na rin, binabas na rin na sana sumunod ka na kay congressman. Ganun talaga yung ano. And nag-ano pa, may live video pa si Lorraine Badoy at may live video pa si Kiko Barsaga na ganun ang sinasabi nila. Talagang walang walang pag-alangan. Ano? Walang pagdalawang isip. Talagang lantaran nilang sinasabi. Kaya ano rin ito, buti na lang at kaagad-agad sinagot ng kampo ni Ombudsman Buying itong issue na 'to. At least matigil na 'yan. Sana matigil na. Ah, kasi kanina, nung nag-live ako niyan wala pang sagot ang kampo ni Ombudsman. Pero sabi ko, bakit wala sa news? Kasi pagka ganyan kaseryosong pangyayari, ibabalita agad yan sa mainstream media. Wala, wala. Mga DDS lang talaga ang nagkakalat. Pero ano't ano man, mabuti na rin ito na naglabas na ng statement ang kampo ni Ombudsman Buying. At dininay na mismo nila itong fake news na to, ano? At least malinaw na ngayon hindi totoo. Hmm? So, yung mga nagtatanong din sa akin kanina pa, ano ba talagang totoo diyan? Kanina kasi question mark pa yan sa vlog ko eh. Ngayon, tuldo ka na natin. Hindi totoo na na-hospital si Ombudsman Buying. Ang ang totoo nito, sabi ni SILG John Vic Rimulya, malusog. Malusog pa rin ang kalagayan ni Ombudsman Buying. Naglaro pa nga ng golf daw kanina at magkikita sila bukas. Ganon din ang sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Okay. So dito tayo sa isa pa nating topic. Ano bang totoo dito? Ayan, ito. Tungkol naman ito dito mga kabunyog sa isang DDS vlogger. Itong DDS vlogger na ito, bago pa kasi yan, may naunang pinost si OG Diaz. Ito yun, ang post ni OG Diaz, sabi niya dito, blind item. Sino tong vlogger na todo pa sosyal pero nanakbo ng sweldo ng mga #DDS vloggers, #Davao City. So blind item to ng pinost ng hindi ang nag-post pala itong ano ba ito? Sino to?
Sino 'tong nag-post na una? Ayan, itong nag-post na una ay isang si, Fafa Vince, oh. Shinare lang ni Ogie Diaz. "May idea ba kayo? Clueless ako," sabi ni Ogie Diaz. Oh, 'yan yung unang lumabas ano, 'yan yung unang lumabas. Pero ngayon, mayroong post ang isang DDS vlogger itong isang nagngangalang Chu Moreno. Oh, ayan. 'Yan yung post niya. Sabi nitong isang nagngangalang Chu Moreno, "Sa mga DDS vloggers na tinakbo ko raw ang sahod, pasensya po sa inyong lahat. Ha? Binili ko ng Louis Vuitton Trocadero wearable wallet ang mga sahod nyo. Hahaha. Also, 1 month ang vacation ko. Gagamitin ko muna ito dito dahil puro Makalan 18 ang iniinom namin. Baka ma-short ang travel budget ko. Hintayin nyo na lang pag uwi ko. Makakasahod din kayo. Patience is a virtue. Waiting is the key." So, ibig sabihin, ang malinaw dito, ang tinutukoy pala ang tinatanong doon ni OG Diaz, sino ba itong DDS vlogger na ito? Ito palang Chu Moreno na ito. Tuloy may post na rin diyan si Jess Falses, si Attorney Jess Falses tungkol diyan. So mukhang ang malinaw dito, mukhang may issue sa loob ng may issue, may intriga sa loob ng kampo ng mga DDS vloggers. Ini-issuehan itong Chu Moreno na ito na um, daw, ginamit yung pera na para sa mga DDS vloggers. Diba? Kung i-analyze natin kung i-analyze natin yung sinasabi nitong si Chu Moreno. Sa post niya sinasabi niya pinapatamaan niya yung mga kapwa niya DDS vloggers. Oh, sabi niya sa mga DDS vloggers na uh, anong kakasabi niya? Sa mga DDS vloggers na tinakbo ko raw ang sahod. Oh. So ibig sabihin, mayroong mga DDS vloggers na umaatake sa kanya. Ito kay Chu Moreno at ini-issuehan siya na tinakbo niya yung sahod. Ibig sabihin, ginamit yung pondo. So mayroon ba silang ganon? Mayroon bang pondo? So ibig sabihin, totoo ba na mayroon silang pondo? Parang ang lumalabas, mayroong pondo na ito ang humahawak, itong Chu Moreno, para yan sa mga vloggers ng DDS. So ang ginawa niya, tinakbo niya yung pondo na yon. Ginamit niya, nagalaw niya. Yun ang lumalabas. Ngayon, sinisiraan siya ng mga kapwa niya DDS vloggers. So sinagot dito ni Chu Moreno. May pasaring, sarcastic yung sagot niya na sa mga DDS vloggers daw na ginagawan siya ng issue na tinakbo ang mga sahod. Pasensya na daw kasi ginagamit niya muna yung pera nila. Binambili niya ng Louis Vuitton bags. At saka ginagamit niya, ano ba yun? Yung iniinom niyang mahal. Ano ba yun? Sa madaling sabi, ginagamit niya sa luho niya. Ginagamit niya. Sabi niya, pero sarcastic yung sagot niya. Sarcastic yung sagot niya. So ang malinaw diyan, ang pinapatamaan niya diyan, ang pinapatungkulan niya diyan, yung mga kapwa niya DDS na ginagawan siya ng issue, intriga, na nagalaw niya, tinakbo niya yung pera na para sa kanila, dun sa mga kapwa niya DDS vloggers. So sarcastic yung sagot nito ni Chu Moreno. Pasensya na kayo, ginagamit ko muna yung pera nyo sa ganito ganyan, yung mga luho ng mga mamahaling wallets, bags, at mga inuming mamahalin. Tapos sabay ang pagsasarento ni Chu Moreno, pasensya na kayo, maghintay lang kayo, pag uwi ko dyan, matatanggap nyo rin ang sahod nyo. Patience daw is a virtue. May pasaring itong ginagawa nito ni Chu Moreno. So ngayon, malinaw na pala, yan pala yung tinutukoy ni OG Diaz, Hindi, yan pala. Hindi si OG Diaz yung Fafa Vince na nag-post ng blind item. Sino itong vlogger na tudo pa sosyal pero nakbo ng sweldo ng mga hashtag DDS vloggers, hashtag Davao City. Actually, hindi ko rin to kilala itong Chu Moreno na ito. Anyway, mayroon silang ganyang mga issue. Mayroon ding isang vlogger na mga Marcos vlogger naman, pro Romualdez, pro Marcos daw, pro Kakampings. Ini-issuehan din na bumili ng mamahaling sasakyan. Ano ba to? Ano bang nangyayari dito sa mga anyway, hindi
mayroon na namang issue itong mga DDS, ang sinisiraan naman yung isang vlogger naman na pro Marcos, pro Duterte daw yun, pro pro Romualdez, ay hindi pro Duterte, pro Marcos, pro Romualdez, pro Kakampings, um, anti-Duterte na vlogger na bumili daw ng mamahaling 3.9 million yatang sasakyan. Oh. Kaya ang iniintriga siya na tumatanggap ng pera. Hmm? Paldong-paldo, yun yung ginamit na term. Parang pera yata ang mga kinaka-involve ng mga ito sa intriga mga vloggers eh. Ewan ko. Ano bang nangyayari sa mga ito? Ha? Pero yun, ang naninira doon sa pro Marcos, pro Romualdez, pro Kakampings na vlogger daw, anti-Duterte, ang naninira doon DDS. Pero dito, ang naninira dito, Ponya DDS, dito kay Chu Moreno, ini-issuehan siya. Hmm? Ini-issue. Alam nyo, ang dami ring away talaga yung mga DDS eh. Ha? Alam naman natin, di ba si Harry Roque din, maraming kaaway yan. Si Maharlika, may mga away yan. Sila Banat Bay. Ewan ko, ano bang pinag-aawayan nila pera? Saan ba galing yung pera na yan? Kay Sara o sa China? Saan ba galing yung pera na yan na pinag-aawayan nila? Galing ba yan China o galing kay Sara? Hindi natin alam kung ano ba dito. Malaki ba yung pera na yan? Malaki ba? Malaki ba yan? Kasi ano eh, dinala nila sa dinala nila sa open yung issue na yan. So, kung maliit lang yan, hindi naman yan nila kaawayan yan ng ganyan. Mukhang malaki to, ano? Ang laki yata ng mga budget na involved dito. Ang laki yata ng budget. Kasi ini-issuehan nga itong Chu Moreno na ginamit daw yung pera eh. Oh. Pero sabi naman itong Chu Moreno, niya, sarcastic yung sagot niya. Hayaan niyo muna, ginagamit ko muna yung pera. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung dito. Yan yung intriga dito sa DDS vlogger. No? Ito, isa pang issue natin. Ito naman, fiasco. Fiasco ni Frasco. Isa na namang kontrobersya. Kinakasangkutan naman itong DOT Secretary, Department of Tourism Secretary, si Cristina Frasco. Dati na nga itong nai-involve sa mga kontrobersya. Naalala nyo noon yung ba yon, yung ginawang may bagong slogan yung yung DOT. Tapos napakasimple, kinopya pa sa ibang bansa. Yun, kontrobersya na yun. Kontrobersya na yun. Napakatindi ng kontrobersya yon. Medyo nakalimutan na yon. Mayroon pa itong kontrobersya itong si Frasco kasama si Soriano, yung asawa si Paul Soriano, yung asawa ni Tony Gonzaga. Yung asawa ni Tony Gonzaga, na-involved din yan sa itong si Frasco sa kontrobersya. Ang mahal-mahal nung budget, ang laki-laki ng budget, tapos yung mga pictures na mga ginamit, yung mga videos na ginamit, kinupyahan. Kinupyahan galing sa ibang bansa. Ano ba yan? May sa Bali. Di ba? Naalala nyo yon? Ang dami ng kontrobersya nito ni Frasco eh. Yung slogan ng Pilipinas, yung brand, yung mayroon siyang ano ba yon? Ano na yon, kontrobersya yon, ang mahal-mahal ng binayad. Tapos ito ngayon, itong bagong kontrobersyang kinakasangkutan niya na naman, nagkumuha ng mga ng mga photographers, yung mga talagang magagaling, binayaran ng mahal. Tapos nag-shoot sila sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, yung mga tourist destination sa Pilipinas, nag-shoot sila. Ang dami nilang magagandang pictures. Tapos ang lumabas sa magazine cover, itong si Frasco. Kaya mayroong nagkumalat diyan sa social media, may kumalat diyan, sabi nung post yata yun ng mga nagkumuha ng pictures. Sabi, ang dami namin kinuha pictures, ang gaganda ng kuha namin, mga iba-ibang tourist destination sa iba-ibang regions ng Pilipinas. Yung palang ipopromote, hindi naman yun, si Frasco palang Kaya yan ngayon, no? DOT denies involvement in magazine cover featuring Secretary Frasco. Kahit si Ted Filon, nag-react na din si Ted Filon diyan. Nag-react na rin si Ted Filon kasi lumalabas ngayon,
Ang Vietnam, tinalo na sa tourism ang Pilipinas. Mas marami nang pumupunta sa Vietnam kaysa Pilipinas. Oh, kaya sabi ni Ted Filon, anong mapapala ng Pilipinas kung ang pinapangalandakan nyo muna ay yung pagmumukha ng sekretary? O yun, ito na nga yung comment, ano? Ha? Sabi nga nung ano, may nag-post kasi nga yung yung nagkuha ng mga pictures. Ang gaganda daw ng kuha nila nung shoot ng mga tourist destinations featuring yung iba't ibang regions, eh bigla ngayon ang ilalabas pala itong tungkol lang kay Secretary Prasco. Oh, kaya ayan na naman, kontrobersya na naman ang pinasok nito ni Prasco. Bagsak ang Pilipinas sa tourism. Ang gaganda ng tourist destinations ng Pilipinas, ang daming magagandang puntahan sa Pilipinas, ano? Tapos pagdating sa mga bansang yung tourist arrivals, bagsak ang Pilipinas. Kulila tayo. Talo tayo ng Vietnam, talo tayo ng Cambodia, talo tayo ng Thailand, Malaysia, Indonesia. Yung ASEAN lang 'yan, ha. Grabe. O kaya lang nadagdagan pa 'yan, bagsak nga tayo sa tourist arrivals, ano? Ibig sabihin ang tourism natin bagsak. Tapos ito ngayon, ang pinopromote na cover nitong magazine na 'to kay si Secretary Prasco mismo. O ay mayroong mga nag-react na mga sila daw yung kumuha ng mga pictures ng iba't ibang mga regions. Ang gaganda ng kuha nila, ito lang pala yung lalabas. Kaya ngayon, dinideny ng DOT. Hindi daw involved ang DOT diyan. Anyway, ano man ang totoo diyan, kung ano man ang totoo diyan, ayusin nyo ang sarili nyo. Ang dami ng intriga niyan ni Cristina Prasco. Simula't simula pa lang yan ang malagayan sa pagka-DOT secretary, ang dami ng kontrobersya niyan. Kaya nga nasibak na si kaya nga natanggal na si Paul Soriano, yung asawa ni Tony Gonzaga. Dahil diyan, kasi ang mahal-mahal nung yung pala. Yung pala kinuha lang nila galing sa ibang bansa. Nangupya. Grabing kahihiyan 'yun. Tapos ngayon yan na naman, mayroon na naman. Ay, ano ba tong si Secret? Another fiasco ni Frasco. Yan yung diyan. Ang laking kontrobersya na naman ito. Ano kaya kung sibakin na lang yan ni PBBM? Sibakin na lang yan. Ano yan eh? Ang dami ng niyan. Ang dami ng kontrobersya niyan ni Frasco. O baka medyo maayos-ayos natin ang Department of ang tourism natin. Tayo pa naman, wala tayong mga industriya, wala tayong hindi maunlad ang ekonomiya natin. Pagka ganyan sana, isa sa magandang pagkukunan natin ng revenues o income ng gobyerno, kita ng gobyerno, ang tourism. Maraming bansa nabubuhay sa tourism. Ang Pilipinas, napakaraming tourist destinations. Ang ganda ng Pilipinas, talo na tayo ng Vietnam, talo na tayo ng Thailand, ng Malaysia, ng Indonesia, pati nga daw Cambodia, talo na tayo. Kulilat na nga. Anong nangyayari? Mahina ang DOT, natin, Department of Tourism. Tapos, sukan pa nitong kontrobersya na ito, wala talaga to. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.